basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcourt. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcourt. 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 Yo, what up? Kamusta na mga idol? Ito po muli ang inyong lingkod, Kalbong Bordado, para magbigay sa inyo ng mga news and updates about sa mundo ng basketball, syempre, at pati ng sports. Yun, nasanggi pa. Yun, meron tayo ngayong content. Nagmula to kay Playoff. Kung di pa nakasubscribe sa kanya, subscribe na kayo. Click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga happenings about Gilas and different stuff na may kinalaman sa basketball. Yun, ito, bibigyan natin ng reaction at komento. May pinamagatang may binago pala ang Thailand sa Gilas Pilipinas kaya bumabagad ang lamang. Yan. Pag-usapan natin yung laban na ganina. Congrats pala Gilas Pilipinas sa pagkapanalo. Yun, tuloy lang. Tuloy sa pag-abante. Good luck sa second round. Go. Playoffs, shoutout. Salamat, idol. Ipinaliwanag po ni Coach Tim Cone kung bakit tila muntik pa silang matalo nang bumaba ang 20 kalamangan ng Gilas dito po sa Thais. So, yun na nga. Lakas natin ng konti. Lumamang yung Gilas ng 20 points tapos nahabol. Kasi merong binago sa game plan ng Thailand. Kaya bumaba ng ganun. Gameplay ulit natin. Tutukan po natin yan at si Justin Brownlee, hindi pa rin po siya 100% sa nasabing laro. So ayun partida pa, hindi pa 100% si Justin Brownlee. Lalo na kung 100% yan. Ako, drug kayo dyan, my friend. Natin, matapos manalo, ano ang estado ngayon Gilas sa Group C? Ano ang nasiguro nila sa panalo versus Thais? Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Yun, subscribe nyo si Playoffs. Click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga Gilas happenings sa Asian Games, syempre. Kung gustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Matapos magtala ng 20 puntos na kalamangan, halatang nagbago ang tono ng Gilas laban po sa Thais. Ano ang paliwanag dito ni Coach Tim Cone? Ito po ang kanyang paliwanag sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Halatang lumabas yung unfamiliarity namin ngayon. Binago ng Thais ang depensa sa amin. At yon ang nagdala ng kalituhan sa players in terms of execution. Yung unfamiliarity, big word po talaga yon kasi nabuo lang sila ilang araw bago sumalang sa Asian Games. Parang World Cup lang, di ba? Yung depensa ng Thais actually parang yung ano yan, yung lineup ng Gilas Pilipinas, bago lang rin sila nabuo. Hindi sila kagaya ng ibang project na basketball sa ibang bansa na umaabot ng ilang taon magkakakampi. Kagaya nung nangyari sa Germany, nag-champion Germany, alam nyo ba, 3 years o for appearance nila sa World Cup. Yun yung lineup nila, karamihan sa membro nila, yun lang. Kaya yung rotation nila tsaka yung familiarity nila sa isa't isa, sobrang sobrang gamay na nila. Yun ang advantage pag matagal na yung magkakasama. Bilis na lang sila eh. Yung basketball kasi, laro to ng 5 tao, grupo, hindi lang individual lang. Tactic na ginamit nila, lalo na yung big man na sumasagupa dito kay Ans Kwame o sumagupa dito kay Ans Kwame. Tagupa yung big man kasi nainis niya talaga si Ans at doon talaga nahirapan ng Gilas nung time na yon. At dahil doon, ano ang ginawa ng Gilas Pilipinas ng time na yon base sa pahayag ni Coach Tim Cone? Ito po ang kanyang sinabi sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Kaya kailangan nating sumandal ng gusto sa ating mga individual na kakayahan. Mga professionals naman sila, di ba? Gumagawa sila ng plays at yun ang sinandala namin ngayon. Doon tayo sa individual skills ng players. Grabe po ang ginawa ni CJ Perez at ni Justin Brownlee ni Viro. Of course, lahat naman sila may ambag sa kupunan, di ba? Pero imagine si Justin Noype, kumamado po ng double-double. Meron po siyang 22 points at 15 rebounds. Oh, grabe. Naghalimaw, double-double. Grabe, no? Triple-double ba tawag sa ganun, double-double? Comment down below nyo nga, guys. Mahina ako sa ganun eh. Pero marami akong idea sa basketball kasi favorite sports ko yun eh.
Pero yung mga ganong senaryo, mahina ako sa ganun eh. Triple-double o double-double? 16 points. Partida pa dyan, yung mga offensive rebounds po natin na hindi nila nako-convert sa points kasi hindi po pumapasok yung mga tira nila, di ba? Kung na-convert natin sa points yung offensive rebounds na hindi na ipasok, kasi minamalas nga po talaga tayo, hindi lang Si 87. CJ Perez parang import na rin yung galawan nito. Tsaka yung height nito, sakto-sakto sa point guard. Ganun yung mga average height ng mga point guard sa NBA, maraming ganung height. Alam ko may 6 flat to, 6'1", mga ganun. Oh. 6'1", 6'2", oh. Pwede na, parang Chris Paul na yan, di ba? 72 yan. Napag-usapan na rin lang po natin si Justin Brownlee. Kitang-kita rin po ni Coach Tim ko ng kanyang ambag sa kupunan. Ano nga ba ang sinabi niya tungkol kay JBL? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Raul Maningat ng One Sports. Hindi pa rin kami familiar sa sarili namin. Wala rin kaming masyadong execution ngayong gabi. Meron kaming mga galing na players, walang duda tungkol dyan. At buti na lang, nakuha rin natin si Justin. Yun ang kulang sa kanila. Team chemistry, yan. Yun ang iniisip ko ganyan na pa eh. Team chemistry lang, mga idol. Yun ang kulang eh. Alam mo dapat yung tawag sa inyo, idol o mga kabokal. Yun, mga kabokal. Yun ang kulang sa kanila, team chemistry. Diba? Ay sa buti na lang nakuha natin si Justin. Iba po kasi dating nun. Ang dating sa akin nun, tuwang-tuwa po siya kasi andyan po si JBL na of course, masasandalan po talaga ng gilas sa bawat laro. Especially sa mga dikitang sitwasyon. Oo, mga kabokal, yan talaga yan. Kaya si Justin Brownlee naging naturalize kasi best import yan eh. Kung baga may napatunayan yan, kaya yung naging nandyan sa gilas. Yun, napaka swerte ng gilas at yan naging naturalized player nila. Ang laro niya ni Justin Brownlee, kung di ako nagkakamali, dos yan eh. Ang mga height niyan, 6'5", ganyan, 6'5", 6'6", ganyan. Dos ang laro, pero kaya niya mag-tres. Small forward yan. Mga kabokal, travel tayo. Di ba? Maganda po kasi pinapakita niya at pruweba po dyan ang inilabas niyang assist. Bukod kasi sa 22 points at 15 rebounds, sana hindi tayo nagkamali sa stats, no? Meron din po siyang 5 assists. Sa assist, makikita po talaga natin kung buwaka o hindi ang players. At si JBL, pumapasok po siya. Hindi siya basta-basta tumitira kung hindi niya kaya, di ba? Pero kahit tila masaya si Coach Tim Cohn sa pinapakita ni Justin Brownlee sa bawat laro, may takot din po siya at pangamba. Bakit nga ba? Tignan po natin sinabi ni Coach Tim sa report ni Raul Maningat ng One Sports. Hindi masyado pero ginagambala kasi si Justin ang kanyang paa. Pero nilalabanan yan kasi trooper naman siya. So hindi 100% si Justin Brownlee, mga kabokal. Ganun pala. Yun talaga sakit ni Justin, minsan pulikat. Pero buti nga, hindi siya pinupulikat niyan. Hindi siya dinadaanan, di ba? Pero paa pa rin po yun eh. Kaya medyo alarming pa rin. Hindi na kay Coach Tim, kundi sa ating lahat po yan. Kasi nga, inaasahan natin siya. Yung pulikat kasi or cramps, nangyayari yung pag halimbawang over patig na or over na yung masyado ng bugbog, baga masyado nababad sa paglalaro yung paa. Pwede kasing tumigas yan eh. Cramping yan. Palagay ko nga kanina, marami tumigil sa pagkain ng tanghalian. Especially nung naghabulan ties, di ba? Nakakakaba po siya. So sana walang anumang mangyari kay JBL hanggang sa dulo po ng Asian Games. At dahil inaalala ni Coach Tim Cohn si Justin Brownlee, sa tingin ba ni Coach Tim, 100% na ang kondisyon ng katawan ni JBL? Ito po kanya sinabi sa report ni Raul Maningat ng One Sports. Marami kaming demand sa kanya at hindi siya 100%. Masasabi ko ngayon, para sa larong to, siguro mga 80 or 85% siya. Paktay tayo dyan. Kasi kung hindi ganun kaganda ang kanyang kondisyon, baka isang araw bumigay si JBL, di ba? Para sa akin, yung tawag doon, yung 80 to 85%, delikadong yan kasi may chance na may injury nga siya. Ibig sabihin, hindi siya 100% may niinda siya. Pero si Justin Brownlee, ang tawag doon, naturalized Pilipino to kumbaga yung pagiging Pilipino na adapt na nito May puso to, lalaban to, papalag to kahit may injury to. Naman sana kasi kailangan talaga natin siya. Pero kung mangyayari po yun, mahihirapan po ang gilas kasi malaki ang ibinibigay ni Justin kada laro. So imagine kung wala po siya sa hanay, kailangan may mag-step up talaga dyan. At dahil maganda pinapakita ni Justin, hindi maiwasang magkumpara siya ngayon ng One Sports kay Jordan Clarkson. Ano nga ba sinabi tungkol sa comparison? Ito po ang sinabi ng One Sports tungkol dyan. Magsisimula na ba mga debate sa Jordan Clarkson versus Justin Brownlee sa lalong madaling panahon? Para po sa akin, again, para sa akin lang naman, may kanya-kanya naman silang galing. Hindi pwedeng magkaroon ng comparison sa dalawa kasi iba rin ang Asian Games,
kumpara dito sa World Cup. Oo, iba yung level ng laruan doon. Iba yung level ng laruan sa World Cup. Siyempre, andun na yung pinaka mga lakas na team na talaga eh. Kasi Asian, kaya nga tinawag na Asian Games eh. Sa Asia lang siya, di ba? Yung malakas nga team dito, yung China, di ba? Yung sa Asian Games, napalakas ang China. Pagdating doon, di ba? Tinalo nga ng Pilipinas eh. Diba? Iba yung level ng laruan doon. Kumbaga kaya nga world. Di ba doon pa lang salitang world, di ba? Buong mundo. World Cup. Asian. Dito lang sa Asian. Now, you know, kabukal ah. Ang debate kasi dyan, yung role ng player sa loob ng board. Si Justin, maganda talaga yung pinapakita niya. Yung tipong po pwede mo talaga siyang sandalan sa lahat ng bagay, di ba? Kasi unang-una, matangkad po siya, kumakamada, nag-a-assist. Siya yung tipo talaga na gano'n, na pwede mo siyang sandalan sa lahat ng aspeto. Pero si Jordan Clarkson, siya rin yung tipo ng player na pwede mo siyang puntahan kung gusto mo ng pagkamada, kung saan handa po siyang sumabog anytime. At bunga ng dalawang sunod na panalo, anong sigurado ngayon sa Gilas Pilipinas, nakakaharapin ng Jordan sa September 13. Ito po ang sinabi ni Raul Maningat sa One Sports. Ngayon na may 2-0 win-loss card, ang Gilas ay sigurado na may slot sa susunod na round ng Asian Games Men's Basketball Tournament. Garantisado na sa susunod na round ng Gilas. And hopefully, next game po nila, yung Jordan makalusot sila. Makalusot po sana sila dyan. Kasi kailangan natin yun para mas mabuhay yung pag-asa ng Pilipinas sa isang magandang bakbakan versus China, kung saan tinalo po natin sila dito sa World Cup. Sigurado kasi ako, yun din po ang dasal ng China, yung makaharap nila ang Pilipinas dito sa finals. So guys, maraming salamat. So yun, tapos na. Maraming shoutout nga pala kay Idol. Playoffs yun sa malapit na content. At syempre, subscribe kayo sa kanya kung di pa nakasubscribe, mga kabokal. At syempre, mga kabokal, kung di pa nakasubscribe sa akin, subscribe na rin kayo. Click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga ganitong uri ng reviews and reaction. Maraming salamat po, mga kabokal.